Isa naman pong palang araw, gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang kronika, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. At sinimulan ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giikan ni Arauna na Hebuseo, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong ikalawang araw ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na 90 talampakan at lapad na 30 talampakan. Yan po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat na ikalawang mga kronika, kabanata 3, talata 4 hanggang 5. Ang haba ng portiko sa dakong harap ng templo ay 9 metro, kapantay ng luwang ng templo at 54 na metro naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga purong palma at kadena. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin nyo mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 3, verses 6 to 7. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa Parvaim. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan, at pinaikutan niya ng kerubin ang mga dingding. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 3, verse 8 to 9. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na 30 talampakan at may haba ng 30 talampakan din, na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito'y binalutan ng mga 21 tonelada ng ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi ay binalutan din ng ginto. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa gabi ito ay makikita sa ikadalawang mga kronika, kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin at balutan itong ng ginto. Ang bawat kerubin ay may 2 pakpak at ang bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang kabubuang haba ng nakalukob ng mga pakpak ng 2 kerubin ay 30 talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpang-abot at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 3 verses 12 to 14. Gayon din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at mamahaling lino. Pinabordahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Yun lamang po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at isang matagumpay na araw ang muling nakamta natin sa ating Panginoon. At ngayon ay binigyan pa rin tayo ng favor uli ng Lord na tayo ay makapagbasa ng Biblia, no? At tayo po ay nasa 2 Chronicles, no? At ang binigay po sa atin ay 17. So basahin po natin. So sabi po dito, gumawa rin si Solomon ng 2 haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay 22 talampakan at ang bawat haligi ay may hugis ulo na ang taas ay 70 kalahating talampakan.
Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting. Ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay 100 piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang isa may gawing timog at ang isa ay sa gawing hilaga. At ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Bukas. No? So dito makikita po natin, no, kahit yung mga pangalan ay talaga po ito ay may mga history kung bakit ito ay pinangalan ni Solomon. Na kapag ito ay ating sinulit, makikita natin na talaga ito ay mga kamanghang bagay. So tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawang pagbabasa. No? Talagang minsan may mga names lang yung ating mababasa, pero ang lahat po na nakasulat at inalaw ng Panginoon na masulat, ito po ay may mga dahilan at may kahalagahan. No? Kaya maraming salamat. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon na tayo binibigyan ng pagkakataon na ang kanyang mga salita ay patuloy nating mabasa upang sa ganon sa bawat araw ay andun sa ating yung lakas at kasiglahan at ang kanyang mga pangako. Lagi po natin tandaan ang kanyang mga pangako. Ito po ay garantisado ng kanyang tutuparin. Because our God is a promise keeper. So pray po ang Panginoon and God bless everyone.